Kinagabihan ay hindi makatulog si Macy. Pabaling-baling siya sa kanyang higaan. Paano ba namang hindi? Gayong tila nakaglue sa kanyang isip ang nakangiti at napakagwapo mukha ni Joseph. At gusto niyang mainis sa sarili dahil nag-i-increase ang heart rate niya sa tuwing naiisip ang pagtatapat nito ng damdamin kanina. Naalala niyang cornerin siya ni Nadia pagkatapos ng spilled coffee incident nila ni Joseph at noon lang din niya na-discover kung sinong binata. She was curious kahit nung una pa lamang kung sino ito, ngunit sinupil niyang damdamin. Subalit nang kausapin siya ni Nadia, bumalik ang curiosity niya. Don't tell me na hindi mo alam kung sino siya. Disbelief was all over Nadia's face. Am I supposed to? I've never seen him here before. Nagkibit balikat si Macy. His name is Charles Joseph Simeon. He is the youngest of the 4 Simeon brothers. Pagbibigay alam nito. Napangangasaglit ang bibig ni Macy. He is Mr. Charles Simeon's son? Tukoy nito sa buting chairman ng kumpanyang iyon. Nadia murmured. Gee, thank God he did not fire me on the spot. Napangiwi niyang sabi. Ano ka ba? Hindi sila ng klase ng mga boss, ano? Natatawang sabi ni Nadia. At pagkatapos, nag-ibang ekspresyon ng mukha ng dalaga. But everybody thinks he is attracted to you. Nanunokso nitong sabi. Bahaga pa siya nitong dinunggol sa kanyang braso. Hay nako, na-attract lang siya dahil ako palang siguro nakita niya dito na hindi mo Pinay at pulang-pulang buhok, ano? She laughed and rolled her eyes. Ano pa nga ba naman ang bago doon? She had been getting that from the opposite sex. Biglang pinandilatan siya ni Nadia ng mga mata. When are you ever going to stop thinking na trophy lang tingin sa'yo ng mga lalaki kaya sila na-attract sa'yo ng totoo? You can give yourself a bit credit, no? Tila pa sermon pa nitong sabit na uutal-utal pa. But it's true enough, Macy sighed. They probably think I'm good because I look, well, uncommon, at least around here. Pinilit niyang ngumiti. Oh well, Raven is lucky then to have a trophy like you. And if you would ask me, that's really how he treats you, a trophy. Kaya nga gano'n na lamang insecurity niya sa balat. Biglang inis na sabi pa ng kausap. I respect your opinion, but you don't know how Raven as much as I do. Alam niya, hindi gusto ng kaibigan ng kanyang selosong nobyo. Nadia sighed drastically. Please forgive me, but like I have said before, you deserve someone better than him. He is not fair to you. He is so obsessive of you. Pakumpas-kumpas ang kamay, nalita niya ng kausap. Ngumiti lang si Macy sa concern na kaibigan. But anyways, nakakakilig naman ang first encounter ninyo ni Sir Joseph. Kinikilig nitong sabi. I hope Raven would never hear about this. Nag-aalala niyang sabi. Ano naman kung malaman niya? Nakataas ka agad ang kilay nito. Come on, Nadia. Be fair to Raven. He is still my boyfriend, you know? Lumabilang ito sabay irap. Yeah, whatever you say. Girlfriend? Iniwan lamang siya dito pagkatapos niyon. Hindi niya ma-imagine na isang kagaya ni Joseph. Handsome, high and mighty, would make any fuss about meeting a silly girl like her. Natuwa lang ito sa kanya dahil sa kanyang frantic reaction nang bigla niyang pinagkahaplos ito sa tiyan. He was just amused by her, that's all. And so it was logical to think he had forgotten about her minutes after their fateful encounter. But today, he told her words that would keep her awake all night. Bumaling muli sa kaliwang side ng kama si Macy. Iniisip niya kung ano nga bang pumasok sa kokote nito at bigla na lang itong nagtapat ng damdamin sa kanya. Ano bang nakita nito sa isang simpleng dalagang kagaya niya? Pretty sure he won't be short of wonderful and seductive women to keep his mind busy. And she imagined that a lot of women would be willing to do everything to be with him. That thought kind of disturbed her. Oh please, get out of my head. Napo-frustrate na siya. Muli siyang bumaling at diretso ang katawang humiga sa kama. Panay ang pagalit niya sa sarili. Hindi ba't si Raven ang dapat niyang iniisip at hindi si Joseph? Napabuntong hininga siya. Ngayon pa lang na nangyayari ang ganito sa kanya. Marami ng ibang lalaki nagtangkang ligawan siya, but none had kept her thoughts restless. At nakakahiya iyon kay Raven. Hindi siya nararapat makadama ng impure thoughts sa ibang lalaki maliban sa kanyang nobyo. Sa isang iglap, kinain ng guilt ang kanyang puso. She would never intend to be unfaithful to Raven. Not after all what she's done for her. Not after all this time. The guy stuck with her thought, through thick and thin, for crying out loud. I belong to Raven. Somehow, parang kailangan niyang isiksik iyon sa isip. Kasalukuyang nasa kanyang silid si Joseph. He sat by the open French door that lead to his own balcony from the second floor to the mansion. Nasa kandungan niya isang folder.
Yon ang profile ni Macy. Personal niyang hiningi ang file nung araw ring nakilala niya ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Binasa niya iyon noon din at memoryado na niya yun ngayon. Kung alam lang ni Macy na noong unang pagkakilala pa lamang nila ay nabihag na nito ang kanyang puso. Nung una, inakala niyang attraction lang ang nadarama niya and he sat on that feeling for almost a week. Ngunit hindi naman nilubayan ng kanyang kay gandang mukha ni Macy ang kanyang isip at ngayon parang mananatili na ito sa puso niya. He had to see her every day in one way or another, kahit isang sulyap lang. Kaya kung ano nang hinahanap niyang excuse para lang makapunta ng personal sa accounting department. Para masulyapan ng dalaga. Well, it must be love. Sigurado siya na lahat ng symptoms ng pagiging in love sa kanya na. But he blew it today. Big time. Sinisi niya ang sarili. Oo nga't hindi niya gusto mag-aksaya ng panahon sa lahat ng bagay. Ngunit bakit hindi siya nag-iingat sa sitwasyong to? He made himself look like a fool at ngayon tuloy. Perspective ng mga agaw ng girlfriend na may girlfriend ang labas niya kay Macy. Napahinga ng malalim ang binata. Hindi iyon ang kanyang intensyon. Ngunit ano nga ba ang tunay niyang intensyon? Ang ipaalam lamang kay Macy ang tunay niyang damdamin, gayong mali din yon? She belonged to Raven. What kind of a man in his right mind would try such an inappropriate behavior? No one, except for him, of course. He honestly still does not know what came to him. But he swore that every time he saw her, he felt different. He just wanted to be with her. Muling binuksan ni Joseph ang hawak na folder. He is driving himself crazy thinking how he could make amends with Macy. Naisip din niyang marahil ay hindi magpapatawad ng dalaga ang kanyang kapangahasan. Until he heard something about Engineer Raven Jimenez at ang board meeting this afternoon. It may be a gossip or it could be true. Either ways, he thought he got a fair shot at winning Macy's heart. Alam ni Joseph, kung gugustuhin lamang niya, maaari niyang gamitin ang kanyang natuklasan tungkol kay Raven laban sa binata. Kung gugustuhin niyang pwede niyang iset up ang karibal, it is a tempting thought. Ngunit hindi niya iyon gagawin. Gusto niya, patas ang labanan. Kahit na ba ninais niya na malamang niloko dito si Macy. Napabuntong hininga si Joseph. Hindi niya kayang saktan si Macy ng gayon. May iba pa namang paraan para mahulog din sa kanya ang damdamin ng dalaga. Gayon na lamang ang gulat ni Macy nang madatnan sa cubicle niya si Nadja. Hawak ito ang isang magandang vase na may lamang red roses, wonderfully arranged. Halos katulad yun ng mga bulaklak na ilang araw nang dinadala sa bahay niya, pero parati naman niyang di tinatanggap. Alam niya kasing galing yun kay Joseph. Good morning, girlfriend. I've been waiting for you. Mapanokso ang iting bati ni Nadja sa kanya. Good morning, Nadja. Why is that? Macy forced a smile and tried to act as normal as she could. Inilapag niyang handbag sa carpeted na sahig sa ilalim ng kanyang mesa. She tried not to look so interested with the flowers. Well, I received these flowers for you. I hope you don't mind. Tila alanganin ang ngiti nito sa kanya. Of course, I don't mind. Halos bigil ang kanyang hininga habang hinihintay na sabihin ni Nadja sa kanya na kay Joseph galing ang mga yon. Strange though, Nadja shrugged. The delivery boy won't tell us who they are from. She muttered. It came with a card though. Parang muling nabuhay na excitement ang tinig ni Nadja at inebot sa kanya ang puting envelope. Puro ng pag-aalinlangan tinanggapin ni Macy. Parang naging uneven ang paghinga niya habang nakatingin doon. Macy? Takang untag ni Nadja. What? Wala sa sariling napaangat na mukha si Macy. Nadja looked at her for a moment and then a realization hit her. Napasingap ito. You knew who they are from. Napabuga siya ng hangin sa kamaring napapikit. It shouldn't be this difficult, but it sure felt that way. Are they from Joseph? Pabulong ang tanong nito. And she sounded half certain. Yes. Hindi siya sanay na pinaglilihiman ng best friend niya. Oh my God! Bulalas ng kaibigan. Do you know how this looks, Nadja? Frustration. Yun ang ekspresyon na bumabaha sa mukha ni Macy. I don't know what to say. This has to end. Napaigtad si Macy nang biglang mag-ring ang kanyang extension line. Lalong kumabog ang kanyang dibdib. Tila ba halos tiyak na niya kung kaninong number ang nasa malit ng caller ID screen. Is he stalking you? Halos malaki ang mga mata ni Nadja. Kaagad na umiling si Macy. No, I don't know. I never accepted his flowers and I never read his cards nor answer his calls. Mabilis niyang dinampot ang handsend. Sabay pabagsak na nag-hang up. Does Raven know? Nag-aalala ang tinig ng kaibigan. Marahang umiling si Macy. I wanna end this now, Nadja.
I need to talk some sense into his head. Then perhaps he would stop doing this. His friend sighed. His secretary called in sick today. Perhaps we could arrange a secret or a surprise visit, like ngayon na? Tumango si Macy, saka tumayo mula sa kanyang office chair. Could you please carry this for me? Ayoko lang na may makakita sa aking may dala niyan. I understand. Ngumiti ang kaibigan sabay bitbit sa base, matapos silid ang card sa bulsa ng suot na blazer. Lalo lumakas ang kabog ng dibdib ni Macy nung nasa harapan na sila ng opisina ni Joseph. Mabuti na lamang at maaga pa at wala pang gaanong tao sa parting iyon ng opisina. Andito lang ako kung kailangan mo ko. Paalala pa ni Nadia sa kinakabahang si Macy. Salamat. Alanganin ang ngiting kinuha niya ang vase at card mula sa kaibigan. Saka nagririgoto ng dibdib na kumatok ng 3 mahihinang beses sa pinto. Come in! Dinig niyang sagot ng binata mula sa loob. Pilit na pinalakas ni Macy ang loob, sabay pihit sa doorknob. Saka siya pumasok. Nakayoko sa kung anumang binabasang papeles sa ibabaw ng mesa ang binata. Bigla ito natigilan na mag-angat na mukha at makita siya nakatayo sa may pintuan. Macy? Pabulong na bigla si Joseph. Hindi niya mapangalanan ang mga emosyon sa mukha ng lalaki. Ngunit hindi yun ang dahilan ng pagparoon niya. Nang tumayo si Joseph, saka siya nagsalita. I came to bring this back personally, Mr. Simeon. Pinilit niyang magmukhang hindi matitinag. Naglakad siya patungo sa mesa ng binata. Maingat na nilapag ang vase sa mesa kasama ng card. You never receive any of them or even read the cards I wrote. Puro ng lungkot ang tinig ng kaharap. Alam mo kung bakit? Turan ni Macy at niyoko ang ulo. Bigla siya na conscious nang humakbang papalapit ang kausap. Tumigil ito ng gadangkal na lang ang layo sa kanya. I know, he whispered. Matalim na napasinghap si Macy. Then, why would you still... Because I felt like a jerk when I said what I said to you that day, Macy. Sigaw ni Joseph sa iba pa sanang sasabihin niya. Was that pain in his eyes? Naisip ni Macy. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ng lalaki. I understand if you think of me as the biggest loser in the world. But I thought I could ease that tension by sending you red roses and telling you with the cards how sorry I was and that I would never do such madness again. Yun ba yun? Tanong niya. Iniisip niya higit pa rin ang ibig sabihin ng mga bulaklak. Dapat ay makahinga siya ng maluwag. Ngunit bakit ganon? Tila ba may kumurot sa kanyang puso nang malaman yon? That was all what I should say. Pero gusto ko rin sanang sabihin na ganoon pa rin ang damdamin ko. Mariing napapikit si Macy. Funny as it may sound, pero damang-dama niya ang kaseryosohan sa sinabi ni Joseph. Ngunit pinilit niyang sariling baliwalain iyon. You hardly knew me. You only met me 3 weeks ago. Sino bang niloloko ng lalaking to? Siguradong parati itong napapalibutan ng mga babaeng mayayaman at magaganda sa sarili nitong sirkulo. But I felt like I've known you forever, Macy. Lalo lamang siyang naguluhan. Please stop right there, Joseph. I would have, if I didn't know how I make you feel. Kumunot ang noo ni Macy. Excuse me? Ano bang gusto nitong palabasin? I make you nervous. Siguradong anito. Kumabog ang dibdib niya. You are imagining things. Am I, Macy? Ever since I told you I felt something for you, you've been uneasy. You've been trying so hard to avoid me, hide from me, reject me. Joseph whispered. At noon lang napansin ni Macy na nakalapit ng binata at halos magdikit na mga mukha nila. Ngayon man hindi siya umatras mula rito. You don't know what you're saying, Joseph? Siyempre hindi niya aaminin ng totoo. Don't I? No. You created tension between us. That's the only reason why I've been like this. Paliwanag niya pa. Is it really? Naghahamon ang tono ng lalaki. It is. Yun lamang yun. Hindi niya kayang sumuko sa binata. Kay Raven na siya. Pero ayaw ring bumigay ng kaharap. I don't buy it, Macy. Too bad. Mapait na napangiti si Macy. But that's the way it is. Isang mapait na ngiti rin lumitaw sa mga labi ng kausap. I'd accept it if that's really how you feel. But do you really love Raven? Tell me, Macy, do you? She suddenly felt her heart jolt. Ano ang ibig nitong sabihin? Na niloloko niya si Raven? Tumaas yata ang blood pressure niya. You have no right to question me. In the spur of the moment, itinaas niyang kanyang kanang kamay at sinampal ang binata. Saglit na napay ako si Joseph at natahimik. Napasinok si Macy dahil sa pag-iyak. I am not sorry. Pilit niyang pinatigas ang tinig. At pigil hiningang hinintay niya ang galit ng binata na makabawi ito. Ngunit isang buntong hininga lamang ang narinig niya mula kay Joseph.
At gayon na lang ang hapting na dama niya na makitang lungkot sa mga mata ng binata. I am not sorry either, Macy. Bulong nito. Impit na napaluha si Macy. Napakagatlabi siya upang pigilan ng paghikbi. Don't you understand, Joseph? I belong to Raven. Ano pa bang pwede niyang sabihin dito? Yes, and it's sad, Macy. At alam ko, ganun din ang nararamdaman mo sa lahat ng to. God, hindi ba talaga to susuko? Joseph, Macy. Tila ba hirap na hirap din ang kalooban ng kaharap. He gazed down at her tenderly. He reached out his right hand at maiangat na hawakan ang kanyang mukha. Saka nito pinahid ang kanyang luha gamit ang hinlalaki nito. Udyok ng damdamin, unti-unti nitong ibinaba ang mukha papalapit sa dalaga. Joseph, Macy. Joseph felt such a strong urge to kiss her. Napanunok to habang nakatitig sa dila, naghihintay ng mga labi ng dalaga. I'm begging you, please don't. She took all her last strength to say those words. If he kissed her now, there would be no turning back. Walang nagawa si Joseph kundi maling pumikit at pigilan ang sarili. Maingat itong pinakawalan ng dalaga. I will always be here waiting, Macy. Nagsasayang ka lang ng oras. And please understand this. From now on, no more flowers, cards, and calls from you. Goodbye, Joseph. Tumalikod na siya. Hindi na naghintay ng sagot mula sa lalaki. Gustong mainis ni Macy kay Raven ngayon. Bakit nga ba hindi? Lately, lagi itong missing in action pagdating sa kanilang relasyon. Parati itong out of town dahil sa trabaho. At dahil valid ang rason nito, hindi siya makareklamo. Napabuntong hininga ang dalaga habang mabagal na kumakain ng ice cream at nanonood din ng TV. She was alone again. It never used to bother her. But ever since Joseph stepped into the scene, things were different. Hindi niya gusto mapag-isa dahil minuminuto niya naiisip ito. Kaya parati niyang kinukulit ang nobyo. Ngunit kasakiman ang mag-demand na masyadong oras at atensyon mula sa binata para lamang ma-divert ang kanyang atensyon mula kay Joseph. But did it really work? No, not really. But at least nare-remind niya constantly ang kanyang puso na mag-behave ng dapat. Ngunit naiinis din siya dahil tila nang aasar ang trabaho ni Raven. It's been keeping them apart a lot lately. Nasa gayong pag-iisip siya na magre-ring ang cellphone niya. Si Raven yun. Napangiti siya kahit papaano. Mabuti na lamang very caring pa rin ang kanyang boyfriend. Kahit saan ito dalhin ng trabaho, parati itong tumatawag para mag-goodnight. Raven! Tila ba sa unang pagkakataon galak na galak siyang marinig ang tinig nito. Hi hon, kamusta? Masigla ding tinig ng bati ng nobyo. I'm good. Ikaw, kamusta? I hope hindi ka masyadong pagod sa trabaho. Malambing ang tinig niya. I'm fine, hon. I managed to get away early enough from the site. I'm on my way to see you right now, if that's okay? Napangiti si Macy. Raven had always been a gentleman. Sure, hon. I'll be waiting. Okay. See you in 10 minutes probably? Okay. I love you. Sambit ni Raven. Mabilis ang pagkakasabi niyon, ngunit puno pa rin ang damdamin. I love you too. Automatikong sagot naman ni Macy. I am thankful to have Raven. He is everything a woman could want in life. A good friend, a loving boyfriend, and a perfect future husband. Saka niya na-imagine ang kanyang buhay kasama si Raven in the future. Magpapakasal sila sa simbahan. Palilibutan sila ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Magkakaroon sila ng isa o dalawang anak. Nai-imagine din niyang nobyo na masikap as ever sa trabaho. At siya naman ay maghihintay sa kanilang tahanan at sasalubungin ng mapagmahal na halik ang kanyang asawa sa pag-uwi. At sa paglipas ng mga taon, tatanda sila na magkasama. Napangiti siya na ma-imagine si Raven na puro puti ng buhok sa kanyang tabi habang pinapanood ang kanilang mga apo. Macy smiled at the whole thought. That's exactly the kind of life she has always wanted. Simple and happy. Hindi naman siya masyado mapaghanap sa buhay. Kontento na siya. She definitely wanted to be a wife to Raven and the mother of his children when the right time comes. Nang dumating ang boyfriend niya, masigla itong sinalubong ni Macy ng halik. He had a box of chocolates for her. Inoffer niya ito na maiinom pagkatapos. Sa maliit na hardin sa likod bahay sila nagtungo pagkatapos. Magkatabi silang umupo sa garden swing. Thanks, hon. Nakangating sambit ni Raven matapos tanggapin ang inaabot itong baso ng soft drinks. You are most welcome, Raven. So, how was your business trip? Pangumusta niya. Raven sighed and placed his glass in between his thighs. It's very tiring. Nagbago ang mood nito. Naging seryosong bigla. Is there something wrong, hon? Nagaano lang untag ni Macy kahit na hindi na yun bago sa kanya.
Malimit sabihin ng lalaki, nakakapagod ang trabaho nito. At ang gusto sana ni Raven na mag-promote na bilang isa sa mga boss sa department nito upang hindi na ito kailanganin magpunta pa sa field parati. Oh, you know how it is. I just really wish I could get that promotion, you know? Well, maybe. You only need to wait a little bit more. You're a very good employee, hon. And you're very smart. I'm sure your bosses can see that. Macy tried to comfort him. Marahas na bumuntong hininga si Raven. Tila ba may frustration dito? That's exactly what I've been doing all this time. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kailangan maghintay. Tiyaga lang, hon. Things are not that bad, are they? You've got a pretty good paying job and... But I want more, hon. Natigilan sandali si Macy. Wala namang masama ron. I'm sure in time, things will go the way you want them. But I'm sick and tired of waiting. Macy, I have very high hopes for me and you. Gusto ko na mas magandang buhay kaysa rito. Gusto ko maging higit pa sa isang field engineer. Mas iritado na ang tinig nito kaysa normal. Raven, I want to be one of the bosses in the office where I belong para parati kita makikita at makakasama. Ayoko na parati na lang tayo magkalayo. It hurts me every time I think that one day I'll be back from one of these trips and find you gone, Macy. Puro ng damdaming sabi pa ng binata. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Macy. Natatakot akong baka isang araw, may umagaw at wala akong magagawa dahil na-inlove ka na sa iba habang parati akong wala. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng binata. Raven, nag-apuhap nang sasabihin si Macy upang ikonsol ang damdamin ng nobyo. I've heard about Joseph Simeon trying to hit on you. He looked that way, as if it was the most dreadful thing he'd ever faced. Nagling napapikit si Macy. Sinasabi na nga ba niya't makakarating kay Raven ang balitang yun? Ngunit panatag naman ang kanyang kalooban dahil wala siyang tinatago sa nobyo. You have nothing to worry about. You know you can trust me kahit saan ka man ma-assign na trabaho. Tinakaswal niya ang tono upang paganin ang tensyon na namumuo sa pagitan nila. I know. Ngumiti si Raven. Saka ito pumihit paharap sa kanya at tinawakan ng mga palad niya. He is the chairman's son and he is very influential in his own right, you know? He's one of the top executive in Simeon Corporation, rich and authoritative. And with him trying to catch your full attention? Excuse me, you're not trying to say that I might actually leave you just because he is rich and powerful, right? Bahagyang napakunot ang kanyang noo. Hindi yata niya gusto ang tinutungo ng sinasabi ng nobyo. No, Macy, not at all. Tumawa ito. Napatawa rin si Macy. Nakahinga siya ng maluwag. Matiim siya nitong tiningnan. I just thought we could use his attraction to you and our advantage. Pwede kayo maging magkaibigan tapos ipakilala mo ako para maging friends din kami. Maybe a top executive like him could help speed up my promotion, you know? Napaawang ang mga labi ni Macy. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Napakurap siya at muli niyang pinunoseso sa isip ang sinabi ng nobyo. Hindi kaya nagkamali lang siya ng dinig? Tama bang intindi niya na gagamitin nila si Joseph para ma-promote ito? I beg your pardon? Malamang may ibang paliwanag si Raven. Ngumiti ang kausap na para bang umaasa talaga ito sa tulong niya. I could really use your help, you know? Raven? Damn! Tama nga palang intindi niya. Gayon na lang kalaki ang pagkadismaya ni Macy sa nobyo. I can't believe you'd say something like that. Ano ba siya sa tingin nito? A bait? Jesus! It's not like I'm asking you to sleep with Joseph or anything. Just even only Raven? Gustong manayo ng lahat ng balahibo niya sa katawan. I will help you with anything but... Really? Nang-aako sa mga mata nito. How many times have I asked you to marry me so we could go together to the US and have a better life there? You've always said no. Gusto yatang maiyak ni Macy. Bakit biglang-bigla sinusumbatan siya ng kasintahan? Parang sinasabi nitong walang halaga sa kanyang lahat ng ginagawa nito para sa kanila. Hindi lang naman promotion ang importante sa buhay. Sa'yo siguro. Sa akin mahalaga yon. Asik nito. Muntik na yatang mapatalon sa gulat si Macy. Bakit ba bigla na lang to naging galit? Kahit na maliliit na bagay like moving in together or making love, hindi mo gusto. It's like you're not interested in taking this relationship to the next level. But we've been like this for what? 3 freaking years now. Napaluha si Macy. Waring hindi niya kinalang kausap. Nasaan ang kanyang mapangunawa at mapangpasensyang Raven? I can't believe you said that. Dati-dati kapag meron silang di pagkakaunawaan, kaagad siya nitong sinusuyo. But he offered no words of comfort this time. Kailamig bigla ng bahagitungo ni Raven sa kanya. Bahagya pa itong lumayo sa kanya.
Itinungkod ang mga siko sa ibabaw ng mga hita at huminga ng malalim. Macy, you never appreciate anything I do for us. That's not true, she cried. Ngunit hindi siya nito pinansin. I can't do it all alone, Macy. Not anymore. Oh, Raven, please don't do this to us. Kitang-kita niya kung saan hahantong ang mga pananalita ng lalaki. Tahimik itong bumaba mula sa swing at tumalikod sa kanya. I didn't do this for us, Macy. You did. At siguro panahon na rin para isipin ko naman ang sarili ko. Goodbye, Macy. Then, he left. Tahimik lang at patuloy ang pagturo ng luha sa mga pisngi ni Macy. She was too stunned to react. Paano nangyari yon? Hindi ba't kanina lamang nakita niya ang kanyang kinabukasan kasama si Raven? Ngunit sa isang iglap naglahong lahat. Matagal siyang nanatili sa ganong sitwasyon. Pilit niyang itinatanong sa sarili kung bakit ba siya naging sakim at hindi niya nakitang napabayaan ang niyang nobyo. Baka masyado siyang maraming reservations at maramot kay Raven. May magagawa pa ba siya upang mabago ang isip ng kanyang boyfriend? O huli lang lahat? Pilit niyang kinokonsol ang sarili. Matagal na sila ni Raven at hindi naman siguro ganoon kadaling baliwalain yon, hindi ba? Positive thinking. Ito ang kailangan ni Macy ngayon. After all, tama si Raven. Ang dami nito naging sakripisyo para sa kanya. Simula pa na magkaibigan pa lang sila sa college. Baka kailangan lang niya ipakita ditong mahal niya ito. Kahit masama ang loob, pilit inintindi ni Macy ang nobyo. Balak niyang bigyan ng space ang binata upang makapag-isip na maayos. Willing pa nga siyang gumawa ng first move para mapaamo ang binata. Siguro sasapat na yun para bumalik ang lahat sa normal. 1, 2, 3 days had passed. Na isang text walang natanggap si Macy mula kay Raven. Araw-araw ay lalong lumalakas ang kaba sa kanyang dibdib. Ni minsan hindi pa umabot ng ganun katagal ang misunderstanding nila ng binata. Sinubukan niyang tawagan to pero hindi to sumasagot. She left messages on the phone but he never returned any calls. On the 4th day, she decided to be brave enough to see Raven at his department. Sa pagkakaalam niya, nasa opisina ito buong araw. Naglalakad siya sa hallway, heading to where the engineer's offices were. Paliko na sana siya sa kawala kung saan nasa roon si Raven na bigla niya marinig ang tinig ng isang babae na tumawag sa pangalan ng kanyang nobyo. Napatigil siya sa paghakbang at kinakabahan na nakiramdam. I have missed you so much, Raven. The woman's voice was flirtatious and seductive. Kahit na natatakot malaman ang katotohanan, maingat sa milab si Macy sa kaliwang pasilyo. Sure enough, there was Raven and this woman hanging onto his neck and they were kissing. Napaawang ang bibig ni Macy sa matinding pagkabigla. Kung ano-anong hindi mapaliwanag na emosyon ang gumagapang sa kanyang dibdib. But one emotion prevailed.